Una sa lahat. 6 na oras na lamang. 6 na oras na lamang. Mangyayari na ang higit isang dekadang inaabangang pag-uwi sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso. Mangyayari na ang inaasam na family reunion ng mga Veloso. Kami kaagad na makita niya buong pamilya. Napakasaya siguro nung kung ganun ang mangyayari. Ang buong detalye ng pag-uwi ni Mary Jane, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga nanlilimahid at nakakadiring sangkala ng mga karne na bisto sa isang palengke. PhilHealth, hindi raw iniinda ang pag-zero ng kanilang subsidy budget. Bukod sa PhilHealth, himayin natin ang mga ahensyang mawawalan at madaragdagan sa 2025 national budget. Disgrasya sa kalsada ngayong magpapasko, may mga nagsalpukan at may truck na bumaliktad sa maputik na palayan. At bagyong Kervin, nagpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magiging maulan ba hanggang sa Pasko? Katatapos lamang po ng presko ni Mary Jane Veloso kanina sa Jakarta, Indonesia. Yan po ang kanyang huling presko doon. Maagang pamasko. Anong una mong gagawin sa Pilipinas? Magsisimba? Yeah, gusto kong magpunta sa simbahan, maraming simbahan. Kasama ng pamilya. And we thank the Indonesian government and all those for finally realizing the dearest hope and prayer. Abangan mamaya live ang iba pang detalye sa presko ni Mary Jane Veloso. 6 na oras na lamang at muli na pong tatapak sa Pilipinas si Mary Jane Veloso na 14 na taong nakakulong sa Indonesia. Excited na ang kanyang pamilya na sasalubong sa kanya sa NAIA. Pati ang paboritong pagkain ni Mary Jane, niluto na ng kanyang ina. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ito na yung pinagdarasal natin at pinagdarasal ng aking anak na siya makakauwi na. Sabik na sabik ang pamilya Veloso dahil sa wakas, uuwi na sa Pilipinas ang kanilang anak na si Mary Jane Veloso. Pagkababa niya, yumayakap ko kaagad yung anak ko. Kami kaagad na makita niya buong pamilya. Napakasaya siguro nung kung ganun ang mangyayari. Pinaglutuan ng araw nila si Mary Jane ng kanyang paboritong ulam. Adobong baboy nga po yung hiniling niya. Tuwing dadalaw kami kasi na magdala ka ng adobong baboy. Halos 2 linggo nang nasa opisina ng Migrante International sa Quezon City ang pamilya ni Veloso para abangan ang pag-uwi ni Mary Jane. Kasamang nag-aabang ang 2 anak ng OFW na si Daniel at Daryl na parehong gustong-gustong mayakap ang ina. Dati po kasi wala akong mamang ganun. Nakikita ko po sa ibang bata. Kaya po gusto ko pong mangyari yung bonding po ng isang magulang. Yung kompleto po. 14 na taong naghintay at nangulila sa ina. Kaya hiling ng bunsong anak ni Mary Jane, mabigyan sana ng permanenteng kalayaan ang kanilang magulang. Gusto ko po sana hindi na po i-quarantine si mama, diretso na po agad sa bahay. Bigyan na po agad ng clemency ng Pangulong Bongbong Marcos. Pasado 1:00 mamayang madaling araw dito sa Pilipinas, nakatakdang bumiyahe pa Maynila si Mary Jane. Wala nang sidlan ng pananabik ang panganay niyang anak. Pagluluto po siya, pagsisilbihan po siya. Gusto ko po siyang dalhin sa pinakamagandang lugar na yung talagang ma-enjoy po namin yung yung talagang makalimutan yung mga nangyari, yung mga hirap, yung mga lungkot. Gusto ko, puro saya na lang po, yung tahimik na pamilya po. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sinagip ng NBI ang Pinay na kasambahay mula sa among Chinese sa Parañaque. Ang Pinay ikinulong matapos itong madiskubre ang pang-i-scam ng amo. Nasa Frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio.
Pinasok ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division ang bahay na ito sa Parañaque City. Nakatanggap sila ng report na may kasambahay na tinatakot at ikinukulong umano ng mga amo niyang Chinese. Maya-maya, nakita sa isang kwarto ang kasambahay na si alias Letlet na nakaupo sa sahig. Agad siyang inalalayan at inilabas sa kwarto. Habang sa kwartong ito sa ikatlong palapag ng bahay, tumambad ang mga computer na ginagamit umano ng mga Chinese sa pang-scam online. 7 Chinese ang naaresto. Kwento ni alias Letlet, Oktubre nang mamasukan siya bilang kasambahay hanggang sa nadiskubre na niya ang iligal na gawain ng kanyang mga amo. Una okay naman po. Nakakagalaw naman ako sa loob ng bahay, nakakapaglinis. Nung malaman nila na nakikita ko na nag-aano sila, nag-o-office sila sa taas ng bahay. Hindi na nila ako pinapaakyat doon. Hindi na nila ako pinapalinis. Tapos hinihigpitan na nila ako, hindi na nila ako pinapalabas. Agad siyang nakahingi ng tulong sa kanyang kaibigan bago pa siya pagbawalang gumamit ng cellphone. Maging ang kanyang sahod na 18,000 pesos kada buwan, hindi rin daw nasunod at 7,000 pesos na lang ang naibigay sa kanya. Minsan gusto kong tumakas. Pero naisip ko nga dahil alam nila yung address ko, yung bahay ko. Baka matuntun din nila ako. Kasi takot nga sila na may alam na ako na tungkol dun sa mga trabaho nila. Ayon sa NBI, kabilang ang mga naarestong Chinese sa tinatawag na splinter group o mga scammer na galing sa malalaking pogo. Dahil sa ipinagbabawal na nga natin ng pogo, ay nag-split sila into a smaller group. We're trying our best na malocate pa kung saan pa yung mga small group na yun. Ayon naman sa pamunuan ng subdivision, may mga homeowner daw silang hindi nakikipag-ugnayan sa kanila tungkol sa mga nangungupahang foreigner sa kanilang lugar. Nagpapa-update ngayon kami na lahat ng umuupa, regardless of nationality, kailangan i-report ng homeowner sa amin kung sino yung mga umuupa doon sa mga bahay nila. Nang sa ganun ay ma-monitor namin at the same time ay makapag-issue kami ng mga proper identification card. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy kung may kaukulang dokumento ang mga nahuling Chinese. Naharap sila sa mga reklamong paglabag sa Expanded Trafficking in Persons Act, Cybercrime Prevention Act, Anti-Financial Account Scamming Act at Domestic Workers Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa pulsa CCTV, ang salpukan ng motorsiklo at tricycle sa Albay. Ang rider at driver ng tricycle nagkaalitan pa matapos madisgrasya. Ayan at iba pang aksidente sa Frontline report na ito. Kahapon ng umaga ng masapol sa CCTV ang isang rider sa tapat ng Manito Central School sa Manito, Albay. Sinalubong siya ng tricycle na napunta sa kabilang linya hanggang sa tuluyang nagsalpukan ang dalawang sasakyan. Bumaba ang driver at pasahero ng tricycle para sana tulungan ang rider pero nakatayo naman ang biktima. Tila nagkaalitan pa ang rider at driver ng tricycle. Bago ang salpukan, mapapansing iniwasan ng tricycle ang barrier na nasa linya nito pero saktong nakasalubong ang motorsiklo. Wasak ang unang bahagi ng jeep sa Kalawan, Laguna. Sumalpok ito sa isang MPV at motorsiklo kagabi. 2 ang patay kabilang ang driver ng motor at pasahero ng jeep. Base sa investigasyon, pumihit sa kabilang linya ang jeep saka magkasunod na sumalpok sa motor at MPV. Bumaligtad ang isang truck sa maputik na palayan sa Bongabong Oriental, Mindoro kahapon. Pauwi na raw ang sasakyan matapos mag-deliver ng frozen products. Mabilis raw ang takbo ng truck sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Dito na nawala ng kontrol ang driver hanggang sa mahulog sa palayan. Nakaligtas ang driver at pahinante nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Kaliwat kanan ng sale sa mga mall. Ang resulta niyan, traffic. At live mula sa EDSA North Avenue, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, traffic pa ba sa mga oras na ito? Yes, Mean, 1 linggo na lang at Pasko na. Kung gaano kabilis yung takbo ng panahon,
ay siyang bagal naman ang usad ng mga sasakyan. Dito yan sa EDSA North. Kung makikita nyo nga dito sa ating kinatatayuan ay umulan pa kaya may pagbagal yung daloy ng trapiko. No? Naglalabasan yung mga sasakyan na mula sa mall at dun pa sa lower left naman may construction, may nasakop na lane na construction ng MRT kaya naman talaga may pagbigat yung daloy ng trapiko. Pero dun sa kabila namang lane sa may southbound, EDSA southbound dito sa North EDSA ay tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko. Nakapaligid rin kasi rito yung mga naglalakiang mall sa Quezon City. Posible pa raw na bumagal pa ang lagay ng trapiko sa lugar ngayong kinumpirma ng Metro Manila Development Authority o MMDA na hindi nila ipinagbabawal ang mga mall-wide sales sa Metro Manila. Ikinatuwaya ng Philippine Retailers Association, paglilinaw lang ng MMDA, kailangan ng kooperasyon ng mga mall operator, iwasang magkasabay-sabay ang mga mall-wide sales at i-adjust ang operating hours para maibsan ang bigat ng trapiko ngayong holiday season. Kailangan din nilang magpasa ng traffic management plan 2 linggo bago isagawa ang mga sale. Bokmean, may sale man o wala, asahan nga yung pagbigat ng daloy ng trapiko at pag-traffic, especially dun sa mga lugar na may mga sale or dun sa mga lugar dun sa malapit sa mga malls. Kaya naman, payo natin dun sa ating mga kapatid, kung ayaw mahasel, ay pwede naman mag-online shopping na lamang at huwag bumiyahe kapag rush hour. Bokmean? If isa lang sa akin, hindi ko alam kung natanong nyo sa MMDA, pero hindi ba nakakadagdag din sa traffic or yung pagtagal ng traffic hanggang 10 oras ng gabi, yung late na rin kasi na pagsasara ng mga mall. May alam tayong mall dito sa ating paligid, alas 12 na ng gabi nagsasara. Therefore, mas humahaba din yung traffic imbes na sana hanggang alas 8, alas 9 lang. Paano nila susolusyonan yun? Yes, man. Yun nga yung sinasabi ng MMDA. Kaya nga in-adjust nila yung mall hours. Mas pinahaba nila para nga hindi na masyadong maging traffic. No? Pero yun talaga expected Christmas season. Kaya talaga mga mag-Christmas shopping pa. Ganun daw talaga ang magyayaring senaryo. Kaya kahit pa hating gabi, meron talagang traffic. Man. Alright. Maraming salamat sa iyo, Faith Del Mundo. Nabigyan ng pagkakataon magsalita si Mary Jane Veloso sa isang press conference bago siya bumiyahe mula sa Indonesia. Kumuha pa tayo ng iba pang detalye sa ceremonial turnover ng Pinay OFW. Live mula sa Jakarta, Indonesia. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawid. Reniel, ano-ano yung mga sinabi ni Mary Jane sa kanyang press con at nung nakausap mo siya? May katatapos nga lang itong sinagawang joint press conference nitong Philippine government at ng Indonesian government para dito sa handover or turnover ng kustodiya ni Mary Jane Veloso. At si Mary Jane mismo, kaninang nakita natin siya, ay medyo nanghina siya pagdating niya dito dahil mixed emotion na rin yung nangyari. Una ay parang wala siyang kain, sobrang excited na makita yung kanyang pamilya. Pero una sa mga pinasalamatan niya talaga ay ang Philippine government at ang Indonesian government. Yung mga nakasama niya dito, halos bahasa Indonesian na yung kanyang salita. Pero sa kanina, nung nagsasalita siya, ay nagpasalamat siya sa presidente mismo nitong Indonesia at yung mga nakasama niya doon sa PITA na naging katuwang niya na rin. Halos kalahati na ng buhay ni Mary Jane yung ginugol niya dito sa may Indonesia. At bago umalis, yung ilang sa ating Philippine team, I have here with me the Consul General of the Philippine Embassy here in Indonesia. At hihingin ko lang siya ng huling mga pahayag. Sir, we have Conjen Mosur Donar. And sir, anong nangyari, paano, at ano na ang next step po niya? So we're just happy that it's rescue. And it has been 14 years of journey for me. So we're happy and we're thankful. Of course, my colleagues from the department, and not just yung ngayon, but even yung mga previous ones, the predecessors. Diyan marami nagtatanong kung reciprocal daw itong handover. May hiniling bang pabor ang Indonesian government? Alright. Maraming salamat Kong Jen at congratulations on your team. So, Bok, may balikan ko lang yung mga naging pahayag kanina ni Mary Jane Veloso dahil noong nakausap natin sa exclusive doon sa isang area dito, sinabi niya na gusto niya nga sana
na magpunta sa isang simbahan pagbalik ng Pilipinas. Bok, Mean. Okay, Reniel, siguro konting translation. Hindi ko lang alam kung Tagalog kanina ang usapan yun kasi medyo choppy kanina eh. Ano sabi ni Consul General? Walang kapalit ito. Walang reciprocal agreement, di ba? They're just freeing Mary Jane Veloso out of the, I suppose, goodness of their heart. Yes, sa ngayon, Bok, walang reciprocal agreement. Pero kaya ko naman naitanong yan dahil nung isang linggo ay may inilabas na statement itong Indonesian government. At sinabi nga nila na sana itong hakbang na ito ay reciprocal naman sa oras na sila naman yung humiling sa atin, no? Na kung may kukunin man sila na Indonesian national na nandyan sa Pilipinas, ay maging ganun din ang tugon ng Pilipinas. So, pero ngayon, nilinaw naman ni Consul General Bonar ng Philippine Embassy dito sa Jakarta na wala na hinihingi pang kapalit itong Indonesian government. Bok, Mean. Reniel, yung sa akin, medyo more on the emotions ni Mary Jane. Total, nakausap mo naman siya, no? Alam naman natin pagbalik niya, siya ay hindi naman laya. Siya ay makukulong pa rin. Pero sabi nga niya, gusto niya magsimba. Fully aware siya, anong expectations niya. Pagdating niya dito, kung makapagsimba man siya sa loob ng correctional yun eh. So, paano ba? Excited siya umuwi, pero uuwi din naman siya sa isang kulungan, Reniel eh. I mean, let's face it, di ba ganun siya? Yes, pero ang pinapakiwatig dun sa mga gestures ni Mary Jane kanina is yung full excitement dahil kahit nasa kulungan siya, nandoon naman siya sa Pilipinas. Pero kaakibat naman nun, Mean, is yung pamamag-asa pa rin ni Mary Jane na bibigyan siya sa lalong madaling panahon ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, Mean, one step at a time, yung gusto daw na atake ni Mary Jane dahil nakikita niya na kung yung 14 years ay napagtsagaan niya dito sa Indonesia, paano pa raw yung nandyan na siya ulit sa Pilipinas? Mean. Reniel, siguro i-situate mo kami ng kaunti. Where exactly are you? Nasa airport na ba kayo ngayon? At anong oras inaasahang bumiyahe o babiyahe si Mary Jane at anong oras inaasahang mag-landing? Magkaibang oras ng Pilipinas at Indonesia, di ba? So give us a bit of a situation there. Bok, ngayon ay nandito na tayo sa isang lounge nitong Jakarta Airport. So hinihintay na lang natin na magbo-board, no? Kasabay natin pabalik ng Pilipinas si Mary Jane. 1:05 Philippine time ay aalis yung aming aeroplano dito sa Jakarta at inaasahan na around 5:30 to 6 a.m. ay nandiyan na kami sa Pilipinas. And pagdating dyan nga sa Pilipinas, Bok, ay diretso na si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Alright, hintayin namin ang inyong pagbabalik dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo, Reniel Pawid. Nagpapaulan na sa ilang panig ng Mindanao at Visayas ang bagyong Kerubin. Hanggang Pasko na kaya magiging maulan. Alamin sa frontline report na ito. Sinuong ng mga lalaking ito ang baha habang bitbit ang kabaong ng yumaong lola sa Del Gallego, Camarines Sur. Maingat nila itong dinala sa funeral car. Dinala sa simbahan bago inihatid sa huling hantungan. Epekto ng sunod-sunod na pag-ulan dahil sa shear line ang baha sa Camarines Sur. Nagpapaulan na rin ngayon sa Mindanao at Visayas ang bagyong Kerubin, ang unang bagyo sa bansa ngayong Disyembre. Huli itong namataan 215 kilometers southeast ng Davao City. Taglay niyan ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at bugsong 55 kph. Nakataas ngayon ang wind signal number 1 sa Davao Oriental. Ibig sabihin, posibleng makaranas ng malakas na hangin ang naturang probinsya sa loob ng 36 na oras. Kaya niyan makasira ng mga istruktura na gawa sa light materials. Pero sabi ng Pag-asa, bukas ay posibleng humina na ang bagyong Kerubin at maging low pressure na lamang. Sa forecast ng Metra, nakikitang aakyat ang bagyo malapit sa Caraga dahil dyan posibleng ulanin ng Mindanao at halos buong Visayas hanggang weekend. Sa mga maghahabol naman sa Christmas shopping sa Luzon, partikular sa Metro Manila, magdala rin ng payong. May tsansa rin kasing bumuhos ang panakanakang ulan dahil sa pinagsamang epekto ng hanging amihan at shear line. Sabi naman ng Pag-asa, wala nang nakikitang bagyong paparating sa bansa bago magpasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, bangkay ng isang babae sa Batangas, chinap-chap at natagpo ang sunog sa paggawa ng uling.
Kung kailan maraming namamalengke ngayong magpapasko, mga nakakadiring sangkalan sa pagkatay ng karne na kumpiska. At MMFF entry na The Kingdom ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual, pinuri raw ng movie critics. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinapchap at saka sinunog ang isang bangkay sa San Juan, Batangas. Natagpuan ang bangkay sa pagawa ng uling. Base sa pagsusuri ng otoridad, isang babae ang biktima. Inaalam pa ang kanyang pagkakakilanlan at kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Very Healthy Corporation, ganyan inilarawan ng PhilHealth ang kanilang estado. Hindi nila ininda ang pag-zero ng pondo sa kanilang subsidiya. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Matatag pa rin ang PhilHealth. Ayon yan mismo sa President and CEO nitong si Emmanuel Ledesma. Hanggang Oktubre, merong surplus na 150 billion pesos ang State Health Insurer. Total Reserve Fund na 280 billion pesos nakasama sa Investment Fund na 490 billion pesos as of November 2024. PhilHealth is still a very healthy corporation at the moment. These figures clearly demonstrate that PhilHealth is financially robust, well-positioned to sustain operations, and fully capable of addressing the healthcare needs of our 115 million members. Hindi ibinigay ng BICAM ang hinihinging 74 billion pesos na subsidy ng PhilHealth sa susunod na taon. Ang PhilHealth naman, tiniyak na hindi sila magtataas ng kontribusyon sa kabila ng kawalan ng subsidy. Yung pong ating premium contributions ay nakasulat or nasasaad dun sa Universal Healthcare Law. Sinegundahan naman yan ni Health Secretary Ted Herbosa na tumatayong chairman ng Board of Directors ng PhilHealth. Hindi po magsasara ang PhilHealth. Even without the subsidy, yung indirect, yung indigent, yung senior citizen, yung PWD, they will still be covered their benefits. Patuloy rin daw ang pag-usad ng PhilHealth sa kanilang mga adhikain. Magpapatupad na nga raw sila ng panibagong 50% increase sa coverage sa karamihan ng kanilang case rate packages. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mukhang malaki ang hiwaga ng paggalaw ng mga numero sa Bicameral Conference Committee para sa budget ng Pilipinas sa taong 2025. Bilyon-bilyong piso ang rini-align ng Bicam Committee mula sa naprobahang mga budget ng Kongreso at ng Senado. Kung tutusin kasi, ang trabaho dapat ng Bicam ay pagtugmain ang magkakaibang bersyon ng Senado at Kongreso at hindi po gumawa ng sarili nitong batas. Ito ang dahilan kung bakit ang tawag minsan sa Bicam ay ang the Third Chamber of Congress. Isang malaking halimbawa niyan ang ginawang hiwaga ng Bicam sa 2025 budget. Himayin po natin ang winners at ang losers ng 2025 budget matapos aprobahan ng Bicameral Conference Committee sa tulong po ng listahan na binigay sa atin ng ating reporter na si Marian Enriquez. Ang big winner po ay ang DPWH. Dinagdagan ng budget ng 288 billion pesos. Billion po, hindi po milyon. Ang proposed budget na ibibigay dapat ng Malacanang sa DPWH ay nasa 825 billion pesos lamang. Pero matapos daanan po ng Bicam, nasa 1.1 trillion pesos na po ang budget ng departamentong may pinakamalaking alokasyon para sa 2025. Ang big loser naman ay ang DSWD na tinapyasan ng 95 billion pesos. At siyempre ang PhilHealth na tinanggalan po ang buong 74 billion pesos na subsidy. Ang CHED ng 26 billion at ang DOH ng 25 billion. Bilyones po yan. Pero kahit binawasan nila ang DSWD ng pagkalaki-laki, nagsingit ang mga congressman at mga senador ng ayuda para sa mga kapos ang kita program o AKAP na 26 billion pesos. Controversial po ito dahil una,
Wala naman po ito sa original na budget proposal ng Malacanang para sa 2025. Pero higit sa lahat, nagmimisulang pork barrel po ito dahil kahit pa sabihin ng DSWD na walang pakialam dapat dito ang mga mambabatas, bay parating pumapronta mga congressman sa pag-distribute ng ayudang ito sa taong bayan. At para maaprobahan ito, pinagpartehan ito ng Kongreso at ng Senado. 21 billion po para sa congressmen at 5 billion naman para sa mga senador. Pero teka, hindi pa tayo tapos. Ang Kongreso, abay dinoble ang kanilang sariling budget para sa 2025. Mula 16 billion, ngayon po ay nasa 33 billion pesos na. Tinaas siya ng 17 billion pesos. Ang Senado, inakat naman ng 1 billion higit. At ang Office of the President naman, inakat ng 5.4 billion pesos. Sa kabilang dako naman, tinapesan ang budget ng Department of Agriculture na di umunay napaka-importante ng 20 billion pesos. Ang DOLE ng 18 billion, ang Department of Transportation ng 16 billion at ang DepEd siyempre ng 11.5 billion pesos. So tila may mga napaboran na ahensya at departamento samantalang may mga tila agrabyadong departamento na ang trabaho pa naman ay social services. Liban na lang sa budget ng ayuda kung saan may kamay ang Kongreso. Pero baka may ilang constitutional issues din po dito. Una po, sa Article 14, Section 1 ng Konstitusyon, nakalagay na dapat may highest budgetary priority ang edukasyon sa lahat po ng mga departamento. At pangalawa, sa Article 6, Section 25 ng Konstitusyon, Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in his proposed budget. Kita naman po nyo, nagtaasa ng mga budget na hindi yun ang binigay ng Malacanang. At yan ngayon ang problema kinakaharap ng 2025 budget proposal. Pasintabi po sa mga kumakain, nakakadiri at nanlilimahid na mga sangkala na pinaglalagyan ng ibinibentang karne ang kinumpiska sa isang palengke sa Baguio. Delikado yan sa kalusugan. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ompauco. Masisikmura mo kaya kung ang sangkalang pagtatagtaran ng karneng iyong pinamili ay nangingitim at merong masangsang na amoy. Ganyan ang itsura ng 25 sangkalan na kumpiska ng Public Order and Safety Division at City Health Services Office sa Baguio City Public Market, ilang araw bago magpasko. It's a sanitary issue po, no? You would have seen the pictures of our post, talaga pong overuse na yung sangkalan. At according to CVAO, tsaka ng ating sanitation inspectors ay talagang parang puno-puno na siya ng bacteria. They've been used for a long time already kasi may mga amoy na rin sila. Bukod sa sakit na maaaring makuha sa paggamit ng maruruming sangkalan, direktang paglabag din ito sa sanitary code. Maraming klaseng sakit ang pwedeng makuha ron dahil marami ng bacteria yung chopping board nila. Nauna nang sinabi ng Department of Health Cordillera na may pagtaas sa kaso ng food and waterborne disease sa rehiyon gaya ng kolera at typhoid fever. Aminado naman ng ilang tindera na may ilan silang kasamahang marurumi ang sangkalan. Hindi ko mapinpoint pero may mga nahuli sila dito. Siya raw gumagawa ng paraan para manatiling malinis ang ginagamit na sangkalan. Kinukuskusan nila yan. Bago kami umuwi, kinukuskusan tapos binabras namin ng gabi. Puspusan pa ang pag-iinspeksyon ng Sanitary Division ng City Health Services Office sa mga establishmento para matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong holidays. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ompauco, News 5. Showbiz tonight na tayo. Ikinasal na sina Itbulaga host Jose Manalo at former EB Babes member na si Mergine Maranan. Beach wedding ang kanilang kasal sa Boracay. Present dyan syempre ang ilang EB Dabarkads na sina Paulo Ballesteros, Wally Bayola, Tito Sen, Ryan Agoncillo at Maine Mendoza. Umaten din ang dati nilang co-host na si Alden Richards. Eto pa, pinusuan at approved ng film critics at press members ang MMFF entry na The Kingdom sa first review nito kagabi.
Narito ang frontline report ni MJ Marfori. Compelling! Stand out sina Vic Soto and Piolo Pascual. At cinematic experience talaga, the first reviews are in. Para sa isa sa highly anticipated Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Piling miyembro ng press at film critics ang naka-first look kagabi sa masterpiece ng MQuest Ventures, APT Entertainment at MZTV Productions. Ayon sa movie critic na si Philbert D, nag-iisip ka sa pelikula kung ano sana ang kinahinatnan ng Pilipinas. Isang solid drama rin daw ang handog nito. Thought-provoking naman ang sinabi ng press na si Alwin Ignacio. Sabi naman ni, maganda ba? Remarkable daw ang pagkakabuo ng mundo ng kalayaan from scratch at tinawag niyang stunning ang bawat detalye. Samantala, hot topic naman ang spread na ito ni Papa P at Vic Soto sa Esquire magazine. Very dapper ang dalawa in their black suits. Dito, pinaliwanag din ni Bossing ang mga kakaibang ginawa niya first time in his career para sa The Kingdom. It's extraordinary. It's an out-of-the-box concept which makes it very special. If you can't picture the Philippines in a different kind of government, this would be it. Mapapanood ng The Kingdom sa darating na Pasko. Exciting! Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, 20 patay sa panalasa ng Cyclone Chido sa France, habang 6 ang nasawi sa magnitude 7.4 na lindol sa bansang Vanuatu. Cobra bumulaga sa isang inidoro sa Davao del Norte. At Bini Sheena nag-alalay na magtala sa kanyang new look. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagulat ang isang ginang nang matagpuan ng isang ahas sa inidoro ng kanyang bahay sa Tagum City. Ayon sa upload ng video, iihisa na siya nang makitang nakadungaw ang ulo ng ahas. Hinala ng babae galing sa septic tank ang ahas. Ayon sa eksperto, isang Southern Philippine cobra yan na may nakamamatay na kamandag. Dalawampu ang patay sa panalasa ng Cyclone Chido sa France, habang magnitude 7.4 namang lindol ang nagpayanig sa bansang Vanuatu. Narito ang Frontline News Abroad. Makikita sa CCTV sa isang garahe ang pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol sa Port Vila sa Vanuatu. Nagsayawan ang mga sasakyan at ilang gamit. Nataranta ang residente at tumakbo palabas. Halos maubos ang pader ng establishmentong ito sa lakas ng lindol. Nadaganan ng mga tumumbang gusali ang ilang sasakyan. Basag ang ilang salamin ng tindahan. Pinalikas ang mga residente. 6 ang napaulat na nasawi habang higit 100,000 residente ang apektado. Sunod-sunod din ang naitalang aftershocks. Patuloy ang search and rescue operations. Sa Mayotte, France, nilipad na mga yero, nagkalat na debris, nagbagsakang puno at wasak na mga bahay ang iniwang pinsala ng Cyclone Chido. Wala ring kuryente sa lugar. 22 ang patay, habang 1,400 ang sugatan. Posible pa raw madagdagan ang casualties. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Braver, stronger, bolder, and fiercer. Ang bagong atake ni Bini Sheena. Kamukha niya raw ang iconic role ni Sarah G na si Laida Magtalas. Dark brown and short hair kasi ang peg ngayon ni Sheena. Same sila ng style ni Laida Magtalas, played by Sarah G sa 2013 film
na it takes a man and a woman. Super agree ang Blooms na magkamukha nga sila. At bukod kay Sheena, glowing din ang BINI member sa bago nilang new look. Next year nila ilalabas ang single nilang Blink Twice. Abangan, Queen of Pop Madonna may nilulutong bagong kanta sa 2025. At Blackpink Lisa naka-traditional Thai costume sa pasilip sa kanyang debut sa pag-arte. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-pop star to actress. Sumabak na sa aktingan si Blackpink member Lisa sa 3rd season ng The White Lotus. Naka-traditional Thai costume ang K-pop star sa pasilip ng serye. Empleyado sa hotel ang role niya dyan. Ito ang acting debut ni Lisa. Set in Thailand, Hawaii at Italy ang 3rd season ng serye na satire drama tungkol sa social class ng mga guests sa hotel na White Lotus. Coming soon na yan sa HBO sa February 16. If everybody gives into base instincts, it'd be total depravity, like a race to the bottom. Ito ang isa pang bonggang pasilip, ang upcoming music ni Queen of Pop, Madonna. Gonna use my sex, money talks, dirty cash, I want you, and dirty cash, I need you, oh. Spotted si Madonna sa isang recording studio kasama ang longtime collaborator niya at songwriter na si Stuart Price. Mukhang enjoy din sila habang nagre-record. Say ni Madonna, excited na siyang ilabas ito next year. 2019 pa nang huling naglabas ng full-length album si Madonna na Madam X. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, Christmas feels na rin sa Amsterdam. Uy, paboritong pasyalan doon ang ice skating rink. Kahit beginner, enjoy sa malawak na skating rink. Nasa gitayan ng Christmas market, kasabay ng mga nagsha-shopping ang bentahan ng goodies at wine na patok sa malamig na panahon. Mga Santa diver naman ang bida sa Washington sa Amerika. 2 Santa Claus ang nag-dive sa malaking aquarium. Matagal na raw tradisyon doon ang pag-dive ni Santa tuwing holiday season. Parang hindi ko imagine si Santa Claus nag-dive. Lamig. Kakaiba yun. Tsaka mabigat. Imagine sa tubig si Jason Momoa, hindi Santa Claus. Lapit na, oh. Talaga. Siya talaga na-picture mo, Sir Ed, no? Iba, si Santa Claus ba? Anyway. Mga kapatid, 80s na naman po at Pasko na. Isang linggo na lang, ha? Mahigit. So yung mga regalo mo, handa mo na. Ay, thank you. Handa mo rin. Handa mo rin yung sa amin. Oo. Thank you. Alam mo si yan po, 45. Pag-iwas wala kang headlines. Balitan at diskusyon dito, pilitan ng regalo. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingaw. Magandang gabi.